Unahin natin ngayon mga kababayan itong ating unang pag-uusapan patungkol dito sa mga sangkot sa flood control na mismo mga kababayan lumabas at sinabi mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na December 16 lalabas na ang mga warrant nitong mga akusado sa Ma'am Rosario Dagasdas, Miguel Shoutout Ma'am Sally Rugay, and kay si Eduardo Francisco, and kay Reyes Alan de Guzman, and kay Jenju. Ayan. So ito na mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo yung naturang balita na kung saan mismong si Boying Rimulya ang nagsabi na December 16, umpisa ng pag-aresto isa-isa. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Christian, ha? Hindi iba sa akin. Ito. Mga kaibigan ko yan, Christian, ha? Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to eh. Tinigil ko itong trabaho to. Yung gagawin ko trabaho ko. Opo. Linawin ko lang, sir, para doon sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon si Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Oh. Okay. Bago magpasko. Sabi ko, ito Of course, yung meron isang kaso eh. Okay. So bago magpasko, hinog na po yung kaso sa mga ito, no? Tingin ko, ano na yan? Magkakawarrant na yan by December 15. Baka may warrant na yung mga yan. December 16. So pag ganun, tama yung calendar namin. Hala! okay. Kung ganun po, ano yung likelihood na maa-aresto ito mga ito bago magpasko? Huwag na sila magtatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. So, meron na kaming tinitik-tik na kami. Tsaka lahat sila naka-alarm na. Okay. Ito pong si Cheese Escudero. Ayun, kasama pala siya. Hindi nakalimutan. Ala! Si Escudero, si Maynard Mo. Hala! Diba? Special Envoy. Patay! Kasama yan. So ulitin ko lang bago magpasko, mga kakasuhan ninyo at most likely magiging subject ng arrest warrant, Cheese Escudero, Maynard Mo, Zaldico, Bong Revilla, Joel Villanueva, Nancy Binay, at saka Jingo Estrada. Tama ba? Saldico, syempre, Saldico. May mga congressman kaming inaayos pa namin. Dinidevelop pa namin yung mga theory. Kasi nga ito, conflict of interest. Hala, narinig ninyo mga kababayan. Oo, sabi ni Ma'am Vanilla Ice, bakit ina-announce hindi magtago yung mga yan? Nako, kahit saan sila magtago, Ma'am Vanilla Ice. Sabi nga ni Boying sa umpisa pa lang, mga kaibigan ko lahat yan. Kilala ko lahat ng yan. So sa madaling salita, alam niya kung saan yan magtago yung mga yan. Trabaho lang, walang personalan. Ma'am Elmira Olvrich, ayan, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Nako po, eto na nga. Oo, nako mga kababayan. Ito po ang aking pinarating sa inyo ngayon mga kababayan. At bukod sa pinarating ko sa inyo ngayon ay pinaalam ko po, no, sa madaling salita, maa-aresto na, maglalabas na ng warrant. Bakit mga diskaya? Kasali yan. Oo. Kasali yan, mga kababayan. Kasali yan. Sa madaling salita, dito na. Ang tanong, sino ba ang mag-aaresto? Ang tanong, sino ba ang mag-aaresto? Nako po, eto na nga, mga kababayan. Balita ko nga, ulitin ko, si General Torre nga daw. Oo, ang pagka-alam ko, si General Torre daw ay binalik na daw bilang NBI Director. Pinalit nga daw kay Jaime Santiago. Pero hindi pa po yan siya official. According lang sa tawag dito, chismis. Di ba? Chismis na nakarating sa akin. So, sa madaling salita, naku po, mga kababayan, klarong-klaro, rinig na rinig, mismong galing sa bunganga ni Boying. Baka meron na naman vlogger dyan na sasabihin, fake news yan, hindi totoo yan. Ano yan, diversionary tactic yan. Ano yan, lilihis ang issues, ganyan sa katiwalian. Ganyan. Tapos pagkabukas may naaresto, nabukilya ang vlogger na ganun-ganun ang mata, tabingi ang ulo.
Merong vlogger yan, diba? Ang laki ng mata, tabingi ang ulo, tas nagbibit-bit na mga pokpok, yung mga bugaw. Mahilig yan dyan sa may Ortigas, yung lupa ni Chabet. Yung lupa ni Chabet, yung Metro Walk, nako, lagi yung bugaw na yan dyan. Bit-bit na mga yan, mga lawlaw na lawit. Nako, yung vlogger na yan, sasabihin na naman yan, ano to, Boyeng? Peke na naman ito. Ultimo, kapatid mo, nilaglag ka. Si Boyeng na mismo nagsabi, lose. Kaya, banat ng banat hindi nag-iisip, nasusunog. Walang credibility, walang, ewan ko na, walang kahihiyan, walang delikadesa, lahat na lang sinasabi, puro fake news. Puro nasunog. Si Boyeng na nga mismo nagasabi, sasabihin na naman fake news. Tapos sasabihin, walang warrant si Bato, sinungaling ka. Putang ina, si Bato nga, di na mahagilap 'Di ba? Ayun, sabi ni Ma'am Rosario, sabi ni Boss Mike, tinubuan ng mukha ang labi. Nako, sa akin ma'am, hindi talaga tinubuan ng mukha. Ang sa akin talaga, tira-tira sa mga tamod na dumikit sa pader. Oo, kaya nung lumaki, nagbibenta ng tamuran. Walang delikadesa, walang credibility, walang paninindigan, balingbing, sinungaling, fake news, tira-tira sa tamod, nabubuo. Di ba? Ulitin ko Ako, sasabihin na naman to ng vlogger na isa dyan. Mga kaibigan ko yan, Christian Hindi iba sa akin yung mga yan. Nakasama ko yan. Yung mga yan, one time or another sa buhay ko. Pero sa akin, trabaho ko to Hiningin ko tong trabaho to. Kaya gagawin ko trabaho ko. Opo. Linawin ko lang, sir, para doon sa mga naghahanap ng resulta. Kakasuhan nyo na soon si Bong Revilla, Jingo Estrada, Nancy Binay, at saka si Joel Villanueva. Tama po ba? Joel Villanueva kasama. Okay. Bago magpasko. Sabi ko. Ito of course, meron isang kaso Okay. So bago magpasko, hinog na po yung kaso sa mga ita, no? Tingin ko, na yan? Magkakawarrant na yan by December 15. Baka may warrant na yung mga yan. December 15 or 16. So pag ganun... Tama yung calendar namin. Ako po ay nananawagan kay Malutikilya. Malutikilya. Ang sabi, wala daw nakakasuhan, walang nakukulong. Isa pa tong si Panelo. Bulati lang ang tumataba. Yung katawan, payat pa rin hanggang ngayon. Walang makakasuhan dyan. Huwag kayong maniwala dyan. Hanggang matapos ang taon, walang makakasuhan dyan. Sunog na sunog. Ni Jesus Palsis. Alam nyo, itong mga matatandang ito, ang tatagal na sa politika, pero ang bububo pa rin. Sa totoo, yan yung totoo, mga kababayan. Walang ma-aristo doon, sinabi mo yan, walang makukulong, walang nakakasuhan. Ayun, binutata ni Jose Claire Castro, si Malutikilya. Wala yan. Alam nyo, sa totoo lang, ako, nagbablog ako, nagko-content ako. Hindi nakamonetize ang channel ko. Walang ganyan, walang monetization, walang kita. Pero, palihim na bayad. Sigilan nyo ako. Magpagod, libre yung biyahe mo, magpa-interview ka sa mga media outlet, tapos libre yung magawit ka ng wifi, magkuda-kuda ka dyan. Luso! Tigilan nyo nga ako. Ay, naku, Tikilya. Dapat sa'yo, mag-inom ka, haluan mo kalamansi. Diyos ko, walang ganyan, hindi totoo yan. Walang makakasuhan yan. Walang ganun. Hanggang sa matatapos na lang itong buwan o itong taon, walang makukulong, walang kaso. Ano nga yung sabi ni Boyeng? Sinong papaniwalaan namin? Yung kwento ni Malo o yung sabi ni Boyeng? Wala yan, wala, hindi totoo yan. Kaya butata ni Yusik pahiya parang halos sasabunutan na niya si Yusik Claire, parang halos bubuhatin niya yung lamesa at baliktad pahiyang-pahiya walang ganun, hindi totoo yan. Kita nyo Kung ganun po, narinig nyo sabi ni Boyeng yan. Ito. Malo versus Yusik Claire. Kita mo dito, tignan mo kung paano Bakit hindi kaagad file ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yun. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. Oo, 110 days na. Diba? May na-file na po. Kung hindi po kaya ng ghost projects? may na-file na po. Ilan? Sa Secretary 482? Fins. Ilan ang 482?
hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga, ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung Just to be fair with facts, 482 are ghost projects, and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10%. Alam nyo, ito si Malo, ito ha, ganito, nagtatanong siya kung ilan daw ang nakakasuhan. Tapos, pag may nakasuhan dyan at may nakulong, alam mo, sunod isigaw niyan, bakit sinali si ganito? Bakit hindi kasali si ganyan? Kapag pabor sa kanya, sasabihin niya, bakit sinali? Kapag hindi pabor sa kanya, bakit hindi sinali? Ganyan yan. Ang tanong ko, ilan? Ilan ang nakakasuhan? Ilan ba sila? 30%? 40%? Tapos pag may maaresto niyan, mga December 15, 16, 17 hanggang katapusan, bago magpasko, sasabihin niyan, bakit si Romualdez wala? Bakit si ganito wala? Ganyan ang sakit ng mga utak DDS. Ganyan ang sakit ng mga utak DDS, mga kababayan. Magtatanong sila. Pag may pakita ka, pag may sabihin ka, alam nyo ang sunod nilang sabihin, wala, hindi totoo yan. Wala yan, fake news yan, pakalat lang yan. Tapos ipinakita mo, ayun, naaresto na, pinusasan na, kinulong na. Sinundo na ng mga NBI at pulis. Si IDG, nandun na. Sasabihin naman, bakit si ano lang? Bakit hindi kasama si ganito? Bakit kulang? Putang ina. Yan ang mga masasakit sa kanila. Masakit ang utak. Kapag wala pang nakulong, hindi totoo yan. Kailan makulong? Sino nakasuhan? Ilan nakasuhan? Ilan makukulong? Tapos pag pinakita mo, ito, nakasuhan. Ito, naaresto. Ito, nakulong. Bakit yan lang? Bakit hindi ganyan? Bakit ganun? Bakit si ganun hindi sinali? Kasi hindi pabor sa kanila eh. Diba? Yan ang totoo, mga kababayan. Bakit ganun? Ba't hindi nyo sinasabi? Wala pang nakasuhan. Si Panelo, ganun din. Alam nyo, walang makakasuhan yan. Kahit katapusan. Ganun yan. Wala ka sa akin. Walang ganun. Pero nung si Harry Roque, yung kaibigan niya, na pinasok niya bilang spokesperson, nagtago ngayon doon, biglang sabihin, sino yun? Hindi ko kilala. Ganyan sila eh, ganyan sila. Noong panahon na si Harry Roque kakasuhan pa lang, sabi niya, magaling na attorney yan. Si attorney Harry Roque, kaibigan ko yan. Kilala ko yan. Tapos ngayong sumabit na, ganyan ang sakit ng mga DDS. Una, pag hindi pa kasali, hindi pa masyado tumalab yung mga aligasyon, yung mga kwento-kwento pa lang, kaibigan ko yan. Magaling yan. Hindi kayang tablan yan, matalino yan. Ganon. Nung natabla na ng kaso, wanted na, bugante na, sino yun? Hindi ko kilala yan. Sino ba yun? Hindi ko kilala talaga yan. Ikaw kilala mo ba? Ganyan si Sal Panelo. Ganyan ang mga DDS. Ito pakinggan ninyo Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, minsan natatawa ko Panelo. Versus ito Jesus Falses. Ito malalaman nyo naman mga kababayan kung paano ninyo mapakinggan. Doon muna tayo sa mga criminal. Mag-mistik ako na merong mga pwedeng makulong by Christmas or before Christmas because kung non-billable yung kaso, pagka-issue ng kaso at ng warrant of arrest, nakakulong sila. And then, matatalo niya si President Duterte. No offense ulit sa ating mga ka-DDS kasi sabi ni Pangulo Duterte noon, nung bago siya manalo, kaya siya nanalo, nag-final Sabi ni Pangulong Duterte, very Gen Z yung niya, atake niya nun. Ito na, ang huling Pasko nyo, mga criminal. Tapos naka-glasses siya, yung parang boom, boom, boom. Nangyari naman. Talagang Mukhang hindi naman sa tulungan ng Pasko, attorney. Sino ko? Sa mga kalibigan. Sa libigan. Hindi nakulong si Enlil Napalaya, under Duterte. Hindi nakulong si Bong Revilla. Napalaya. Hindi nakulong si Chico Estrada. Yun ang sinasabi ko, na may problema ka sa proceedings kasi korte. Iba ang takbo ng korte. Kaya sinasabi ko, pag revolutionary government ka, kung gusto mong makulong yan. Okay, you know why? Pag nag-declare sa revolutionary government, pwede gawin. Suspendido lang. Ngayon, pwede mo ngayon na ikulong muna, saka mo bigyan ng due process. Sino napakulong na ni Duterte? Ang dami. Lima, napalaya, acquitted. Alam mo ba na maraming cabinet members na sinipa siya? Hindi nasipa. Hindi napakulong. Hindi napakulong. Pero tinanggal, hindi kagaya na. Pwede ka walang kinasuhan. Eric Yap, nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap, sinabi na ni Manny Pacquiao noon na rat netting involved.
President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi di pinapakalaman mo, district engineer ha, itong pinag-uusapan natin ngayon, nasabi na yan ni President Duterte. Diba? Isa din yan sasabi ni Manny Pacquiao noon. Mr. President, you know, Mr. President, grabe ang korupsyon talaga sa ating bansa. Kaya hindi talaga nag-improve yung ating country. Kasi grabe talaga, Mr. President. Hindi ko talaga ma-reach at hindi ko talaga ma-feel talaga, Mr. President. Grabe talaga ang korupsyon. Kaya, Mr. President, sana kung maminaw ka sa ako, Mr. President, sabihon yun ako sa imo. Mr. President, grabe talaga ang korupsyon. Sumagot si Digong. Totoo lang, Manny, sabihin mo sa akin kung anong ahensya sa gobyerno ang korap. Tanginang to. Sangkot sa korap kay pag hindi mo, putang ina talaga. Pag hindi mo mapaliwanag sa akin yan, Manny, sabi ko sa iyo, I will tell the Filipino people na huwag kang iboto kay sinungaling ka. Putang ina. Ano? Si Manny Pacquiao mismo nagsabi niyan. Pakinig natin, mga kababayan. No, ito, balikan natin. Alam ko, mga DDS kadalasan, mga matatanda na, kailangan i-rewind, diba? Manny Pacquiao versus Digong. Corruption. Ito ha. Alam ko, yung mga DDS, medyo matatanda na, hindi makakaalala. I-rewind natin. Ito. Sa akin, no automation, no operation. Para walang komisyon. Isa na yan. At kinakailangan talaga dito yung tinatawag nating leadership at saka political will. Ang ibig kong sabihin, magkasama yan. Dahil ang gusto ko, bawat ninanakaw nila, yung mga magnanakaw dyan, makita sa kulungan. Kaya dumadami yung mga nagnanakaw dahil walang nakukulong. Diba? Kita nyo. Kaya gusto ko kapag mga yung leadership at saka will, kaya dumami yung mga magnanakaw kasi walang nakukulong. Mr. President Pangulong Duterte, kailangan yun talaga, may makulong talaga, Mr. Duterte. Sagot ni Digong. Ngayon ka lang nagsalita. At bakit umatras ka doon sa boxing? Kasi alam mo, kung matalo ka, you are a gunner. Wala ka talaga. Those are your inconsistencies in your career. Hintay kami kung sino pa. Pero I expect him to sit in Congress. Do not go anywhere. Finish and find out the corruption that you are talking about. Kung mag-report ka lang, isang buwan, then I would say that you are a Tinawag niya si Manny Pacquiao na shit at liar daw. At i-encourage daw niya ang Pilipino o taong bayan na wag daw iboto kay sinungaling. Ngayon, balikan kita, Digong. Sana makamit ko si Senator Manny Pacquiao sa personal. Tapos sabihin ko, Senator Manny, mukhang itanong ko sa'yo ulit yung sinabi mo kay Digong ba na, Mr. President, unsaon man natin right now, Mr. President, Mr. President, Mr. President, alam nyo, sa totoo lang, ito talaga si Mr. President, hindi maniwala sa akin. Kaya tignan mo ang nangyari sa kanya, nakulong sa dahig talaga. Ayan, sabi. Shit daw ako, shit. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Ang talino natin. Di ba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Tama naman. Ang mga Marcos, diba? Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi kahit anong problema ang pag-usapan, ang kailangan ko lang matabang
matabangan, matulungan ko yung lahat ng aking mga kababayan kung saan ako nanggaling. Yung mga kasama ko kung saan ako nanggaling na sa hirap. Yun ang gusto kong matulungan at mapakulong lahat ng mga kawasan sa gobyerno. Ngayong araw ay eksaktong 1 buwan na lang at halala na sa Pilipinas. Diba? Sa tamang panahon, pag talagang maayos na, Hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang... sorry, pero I know, ewan ko, binigyan ako ng... Actually, mga kababayan, tama talaga ang sinabi ni Manny Pacquiao noon pa man. Hindi malayong magkaroon ulit ng martial law kapag si Bongbong ang maging presidente. Kasi alam ni Manny Pacquiao Bakit? Parte siya noon ng PDP. Pinagplanuhan kasi yan. Discernment ng Panginoon na gano'n ang ano ko. Pero hindi malayo na magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Anong basehan ninyo dun, sir? Maniwala ka sa akin, ang pagsisisi, lagi ko sinasabing nasa huli. Tama. Mark my word. Kung yan talaga ang gusto niyong bayan, kung yan ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then buti-buto ninyo. At pagdating sa at the end of the day, kayo rin, ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. Yan ang ano ko, hindi wala akong personal na galit sa mga Marcos, pero tinitingnan ko lang yung kapakanan ng bansa natin, kapakanan ng bawat Pilipino. Tingnan nyo lang senaryo na to, kung hindi nyo napapansin, baka na-overlook ninyo. Tingnan nyo, sino bang nangunguna sa ano ngayon? Sa survey na yan. Okay, sabi nila, malakas si Bongbong. Ganon. Reality, yung kumbaga sa isip ng tao, patapos na ang term ni Presidente Duterte. Kilala natin si Duterte na against illegal drugs. War against illegal drugs. Nandyan. Patapos na yung term niya. Tingnan nyo yung mga pusher dyan. Yung mga pagsurer ng droga. Nagpasok na naman dito. Sa ating bansa may nahuling 6 billion, may nahuling worth 13 billion. Alam nyo ba yung sinasabi niya 6 billion, 13 billion? Kay pulong yun. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Manny Pacquiao noon pa man sinabi na niya yan, year 2022 pa lang. Kapag si PBBM maging presidente, talagang hindi malayo na magdeklara ng martial law yan. Bakit? Kasi pinagplanuhan na yan sa PDP pa. Noon pa, Diyos ko naman, sa Rockwell. Yung Rockwell, hindi nagsisinungaling ang Rockwell. Kung pwede lang natin ibalik ang time machine at ikutin natin na si Digong nakakalakad pa at sumakay ng Mercedes-Benz na itim. Kasama si Bongo papunta sa Rockwell. Ano ang plano nila? 3 months lang yan si Marcos upo. Mapapalitan din ni Inday yan. Mag-antay lang kayo. Hanggang ngayon, hindi nangyari. Tapos, babalik ta rin ni Sara. Nag-antay lang naman ako sa... Alam nyo, nag-antay lang ako kung kailan nila ako ikulong. Kasi nga, kahit anong anggulo, hindi nila ako makasukasuhan. Kaya ako, inantay lang naman ko kung kailan nila ako ikulong. Diba? Pero sa totoo dyan, inantay nila kung paano nila mapatanggal si Marcos. Kaya hindi sila pinapaniwalaan. Ay, Diyos mio, Mariwar. Ito po, mga kababayan. Ayan, may pa-breaking news ka pa. Ilaglag daw ni Aimee si PBBM. Paano ilaglag? Ihulog sa hagdan? Sinampal na nga niya. Kasi na real talk siya. Tapos ilalaglag pa niya. Loso. Huwag ka na mag-breaking news dyan. Ito yung totoo. Paano ilaglag ni Aimee si PBBM? Sinampal nga niya kay ni real talk siya ni PBBM. Ano to? Sangkot ka ba? Bakit mas nauna kang nakakaalam sa pangyayari dito kay Sanlico at sa iilan pa? Sinampal. Ano akala mo sa akin? Diba? Huwag ka na mag-breaking news dyan. Fake news yan. Ang totoo, ito. Sinampal ni Baba si Junior. Kasi kinumpronta siya ni Junior. Ano to? Ba't nauuna ka? Mas alam mong pangyayari. Parang ano na tong traidura na to Ayan. Sinampal. Ano akala mo sa akin? Walang baba. Ito. Tinusok niya sarili niya. Tingnan nyo, nanahimik. Hindi na lumabas ngayon. Natusok na yung dibdib niya.
Diba? Huwag ka na mag-breaking news dyan. Matik. Alam nyo, ito, speaking of breaking news, ay mga fake news yan. Huwag kayong magpaniwala sa mga breaking news na yan. Ang totoo talaga, sa totoo lang mga kababayan, na mga fake news, ito, katulad dito, Mike Defensor. Ayun, ito na mga kababayan. Ako po, Mike Defensor mga kababayan. May possibility or posibilidad. Na ano yan, Ken, si Mike Defensor? May posibilidad, mga kababayan, si Mike Defensor na aarestuhin ng NBI. Mike Defensor, malapit ng mga ngatok sa'yo ang NBI. Manood ka ng rally kasi. Ay, naku, wala kong pakialam dyan sa mga rally na yan. Alam nyo, yung mga rally-rally yan, trabaho ng mga tamad yan. Magrarally ka para sa ikakabuti ng bayan, pero mismo yung mga nanungkulan, mga kasamahan mo, mga pulpul at kawatan, Diyos ko. Ito, I will tell you frankly, ito yung katotohanan. Magrally kayo kasi for transparency and for better democracy. Tapos paakyatin mo si Marcoleta doon na isang sinungaling. Kita mo, anong nilagay niya sa kanyang campaign gastos sa SOSE, sa COMELEC. 112 million pera niya daw. Pero ending nung in-interview sa Net25, sabi niya, hindi ko pwedeng sabihin yun kasi ang sabi sa akin ng mga nag-donate, utang na loob mo yan sa amin, wag mo lang kaming pangalanan. Di ba? Tapos sasabihin niyo, transparency. Walang transparency. Huwag kayong magpaniwala dyan. Lahat mga sinungaling. Tigil nyo yan. Nagpagod lang kayo. Itanim nyo ng kamuti yan, tutubo pa.